Hello, hello, hello! Kumusta po mga magulang, mga kaguro at mga mag-aaral sa ikilamang baitang? Naway kayo'y laging nasa mabuting kalagayan. At sa ating panibagong aralin, siguradong kayo'y may matutuhan. Kaya't ano pang hinihintay natin? Tawagin na muli si Bunso, si Ate, si Kuya o kaya ang buong pamilya. Sabay-sabay nating muling isigaw. Tara na't matuto! Ayan, welcome po sa ating end of the second quarter. At ngayon po, pag-uusapan natin ang ilan sa mga competencies o mga lessons na medyo nahirapan ng ating mga grade 5 pupils or learners. So welcome po sa ating Mathematics 5 intervention. Simple lamang po ang ating layunin or objectives para sa episode na ito. We will discuss some of the least mastered skills na nakuha ng ating mga mag-aaral sa first quarter at saka sa second quarter. Ayan. So magbibigay lang ako ng 5 most unanswered questions po sa kanilang mga activity. And mamaya ay magbibigay ako din ng 5 tanong para sa assessment. At hinihikayat ko po na ang sasagot lamang ay ang mga grade 4 pwede, grade 5 and grade 6 learners natin. Alam ko po na malayo ang naaabot ng ating mga episodes at maraming nagme-message sa akin na sila ay nakatutok nga sa aking mga binibigay na mga video lessons. So maraming salamat pong muli sa inyo. So eto na po, hindi ko na patatagalin dahil alam ko po ay excited na ang lahat. Simulan na natin. Ang unang katanungan natin, there are visitors at home. Jessica made 8 3/4 cups of tea, while Jenny made 6 1/2 cups of tea. How many cups of tea did the two sisters make for the visitors? So yan ang problem natin. No? So you can follow again the 4 main steps in solving the problem. Pero quickly lang, first is to understand. Kailangan maintindihan mo muna yung problem para alam mo kung anong strategy ang gagamitin mo. So merong bisita na darating sa bahay, sina Jessica daw at saka si Jenny ay naghanda. Si Jessica ay naghanda ng 8 3/4 cups ng tea. Samantalang si Jenny, yung kapatid niya, 6 1/2 cups of tea. So nagtutulungan silang magkapatid at isang magandang ugali na meron sa dalawa. No? Dapat ganon. Bilang magkakapatid, minsan may mga trabaho tayo na kailangan pagtulungan para matapos agad. So ano ang tanong sa problem? Ilang cups ng tea ang nagawa ng dalawang magkapatid? Oh, naisip nyo, yun yung tanong natin. Oh. So siguro naintindihan nyo. Okay. So let us plan now. Ayan, naintindihan na natin. So let's plan. Ano ba ang gagawin natin? Okay, meron tayong situation, magkaiba sila, no? Pero ang hinahanap kasi yung combination. I-combine natin yung kanilang ginawa. So, anong operation ang pwede natin gamitin kapag magkahiwala yung given pero gusto nating i-combine or kunin yung total? What is that operation? Very good. It's addition. Ayan. So, ayan, natututo na kayo. So, let us make an equation. So, meron tayong dalawang given, 8 3/4, 6 1/2. So, ang operation na gagamitin natin ay addition. So, anong number sentence, mathematical sentence, or mathematical equation ang maaring makuha natin or magawa natin? Correct. It's 8 3/4 plus 6 1/2 equals n. So, yan
Ating balikan muli, paano nga ba ang pag-add ng fractions? Naalala nyo pa ba? Maraming strategy, maraming method ang pwede nating gamitin, maraming paraan. Yung iba nagsusolve vertically, yung iba nagsusolve horizontally, kung saan yung gamay na gamay nyo na at mas mapadali sa inyo, yun ang inyong gagamitin. Okay? So, ngayon, ang ipapakita ko sa inyo ay isang strategy na maaari natin gamitin. No? Nung mga dati, ang itinuro ko sa inyo ay LCD method. Kukunin natin yung LCD and so on. Ngayon naman, ating gagamitin ang cross product or cross multiplication method. Kasi nga, madaling gamitin ito kapag ang mga digit ng fraction ay mababa or single digit. Okay? So, paano nga ulit? Okay? Pakinggan at panooring mabuti. So, eto na, isolve na natin. 8 and 3/4 plus 6 and 1/2. Okay? So dahil ang ating ina-add ay tinatawag nating mixed, di ba? Mixed fraction or mixed number, a combination of a whole number and fraction. So, ang gagawin lang natin, unang-una, i-add na natin agad ang whole number. 8 plus 6 is equal to, yes, it's 14. Next step is to add now both the fraction. 3/4 plus 1/2. So imagine mo wala na yung dalawang number na yan. So 3/4 na lang plus 1/2. Using the cross multiplication to get the denominator, multiply muna natin ang dalawang denominator. 4 times 2. What's the answer? It's 8. Ayan. Okay na ha? Unang step, kapag may kasamang whole number, i-add ang dalawang whole number, kaya naging 14. Pangalawa, i-multiply ang denominators, 4 times 2 equals 8. Next, cross multiply na natin. Simula dito sa taas, the numerator, multiply natin yung denominator sa kabila. 3 times 2. The answer? Yes, it's 6. Then, ilagay natin yung plus dito sa gitna nila, then multiply natin yung denominator, tapos numerator sa kabila. 4 times 1 equals 4. Ayan, ulitin natin ha. Paano nga ulit, sir? Pag may kasamang whole number, i-add natin yung whole number. 8 plus 6 equals 14. Next step, sir, yung denominator, i-multiply natin. Ha? Hindi i-add, i-multiply kasi cross multiplication ang ginamit natin. Eh bakit in-add natin siya yung number? Kasi yung operation natin ay addition. Pero kapag kinukuha na natin, kasi ginagamit natin yung cross multiplication method. Kaya nagmumultiply tayo. Multiply natin yung 4 times 2 equals 8. Tapos multiply, laging mauuna muna yung numerator, denominator sa kabila. 3 times 2 equals 6. Ayan. Tapos 4 times 1 equals 4. Ayan. So we have now 14 and 6 plus 4 over 8. So anong next step? Okay. So i-add na natin. 6 plus 4, anong sagot? 10. So kopyahin natin yung 14, kopyahin lang natin yung 8. So we have 14 and 10 eighths. Ayan. Kuha nyo ha, saan nanggaling yung 10? 6 plus 4 equals 10. Ayun sir, anong next step? Tingnan mabuti. Anong napapansin nyo dun sa fraction? Anong tawag natin dyan? Mas malaki yung numerator sa denominator. We call that improper fraction. Hindi pa ito ang final answer. So anong gagawin natin sir? Kapag ganyan, ano nga ginagawa natin? We will change first 10 over 8, yung ating improper fraction, to mixed fractions. Naalala nyo pa ba? Ano ang ginagawa natin? I-divide natin. So, dito tayo sa kabila. I-divide natin yung 10, ang ating dividend, yung ating denominator na 8 ang siyang divisor. Okay, so how many 8s are there in 10? Isa lang yan, di ba? So we have 1. 1 times 8 equals 8. Then we have a remainder of what? 10 minus 8? 2. So, ang mixed fraction ng 10 over 8
ay paano kinukuha? Ito yung whole number, 1 and 2/8. Ayan, ilagay natin sa kabila. Ayan ha. So 14, kasi nga meron tayong mixed fraction, yung ating improper, ibig sabihin yan, more than one whole yan. So may kasamang whole number yan. 10/8 is equal to 1 and 2/8. Ayan na. So 1 and 2/8. Okay. So i-add natin to. I-combine na natin yung 14 plus 1 kasi whole number. We have now 15 and 2/8. Nakuha? Saan ang galing yung 15? Ayan na. 14 plus 1. Oh, yan na ba ang final answer? Hindi pa tayo natatapos dyan. Tama ka. Dahil lagi nyong i-check. Yung fraction kasi sir, hindi pa naka-lowest term. So anong gagawin mo? Naalala pa ulit kung paano mag-lowest term ng fraction? Yes, i-divide natin. Dito sa 2 and 8, mag-isip tayo, ano kaya ang pwede kong i-divide? Laging iisipin yung greatest common factor o yung tinatawag na GCF. Sa palagay ninyo, ano ang GCF ng 2 at saka ng 8? Sige nga. Yes, wala namang iba kundi 2. I-divide natin yan pareho sa 2. Ayan. So, 2 divided by 2, ilan? 1. 8 divided by 2, 4. So, ang final answer natin ay, copy mo yung whole number, 15. Yung 2/8 kasi katumbas ay 1/4. Okay. So, our final answer is 15 and 1/4 cups of tea. Yun ang ginawa ng magkapatid. So ayan, na-solve na natin ang problem. If you want to check your answer as our last step in solving word problem, you have to do it. You can use another method para malaman mo, i-compare mo. Kapag ibang method ang aking ginamit kaya, ay ganyan din ang sagot. So that's one way on how to check the answer. Okay? Okay na tayo? Alright! Let's do number 2. Ayan, this is the problem. Rose has 5 and 1/3 kilograms of chicken in the refrigerator. If she used 1 and 1/2 kilograms of chicken in cooking, how many kilograms of chicken are left in the refrigerator? Ayan. So, analyze natin, tagalugin natin, no? Kung sa gusto ninyo, ayan, kung kinakailangan, himay-himayin ninyo just to follow the first step, understand the problem. So, si Rose daw ay may 5 kilo and 1/3, 5 and 1/3 kilo ng chicken na nasa ref. Yung ginamit niya, kumuha siya ng 1 and 1/2 kilo. Kasi magluluto siya, siguro mag-aadobo siya or magtitinola siya. So, di ba, napakasarap na ulam yan. So, anong tanong? What is asked? Kung ilang kilo ng chicken ang natitira sa ref kasi nga kinuhaan niya na para sa pagluluto. Ayan, siguro nare-realize na, yes, alam ko na yan. So, let's plan now. What's the operation from the word left? Yan, natututo na kayo ha. Subtraction. Correct. You are correct. Yan, mag-subtract tayo. So, what's the mathematical equation or number sentence? Sige nga. Yes. So, we have 5 and 1/3 minus 1 and 1/2 equals n. Yes. So, ang ating second competency is about subtracting mixed fractions, ano? Especially with regrouping. Bakit sir magre-regroup tayo? Okay, pansinin niyo. Kailan tayo magre-regroup? Kapag ang minuend natin ay mababa sa subtrahend. Diba? Ganon din ang ginagawa natin sa whole number. Paano sir malalaman na ang minuend ay mababa sa subtrahend? Yung 1/3 kasi ay mababa sa 1/2. Naalala nyo pa ba kung paano natin malalaman na ang fraction ay mas mababa doon sa kabilang fraction? I-cross multiply natin, di ba? Okay, 2 times 1, 2 or 1 times 2, 2 times 1, 2 lang dito. 3 times 1, 3 dito. So, ibig sabihin, 1/2 is greater than 1/3. Si 1/3 ay less than kay 1/2. So, magre-regroup tayo dito. Okay, naalala nyo pa ba? E paano sir, kung mas malaki na yung fraction dito sa minuend, so hindi na kayo magre-regroup. Magre-regroup lamang kayo kapag yung fraction sa minuend ay mas mababa kaysa kay subtrahend. Okay, naalala pa ba kung paano mag-regroup? Okay, so again,
This is the step by step. Since ang ating minuend ay mababa, yung ating fraction sa minuend pala, hindi yung buong minuend, ano, kasi nga 5 is greater than 1 pa rin. So, mas mataas pa rin si minuend. Nagkataon lamang na si fraction ay mababa doon sa kasamang fraction ni subtrahend. So, ganito, babawasan natin lagi ng isang buo yung 5. Ganito mag-regroup. Ayan. So, babawasan natin yung 5 ng isa, kaya naging 4 na lang. Tapos yung isang binawas natin, gagawin natin fraction equal to 1 sa pamamagitan na lamang po ng pag-uulit ng denominator at saka numerator. Gamitin mo rin kung ano yung denominator nung ating nire-regroup. So, 3, kaya naging 3 thirds, di ba? 3 thirds is equal to 1 plus 4, 5 pa rin naman, plus 1 third. Okay, so pagsamahin na natin. Okay, so pagsamahin na natin. So 4 and 4 thirds. Ayan, niregroup lang natin. No? Si 4 and 4 thirds, pag nireduce mo yan siya, katumpas pa rin yan ni 5 and 1 third. Niregroup lang natin para masubtract natin sa 1 and 1 half. Ang pinaka short method sa pagre-group, ganito lang mga kaguro, mga magulang at mga mag-aaral. Bawasan ng isa, kaya naging 4. I-add mo yung dalawa, 1 plus 3, 4. Kopyahin mo lang yung denominator, kaya naging 3. O, yan ang shortcut, ha? Pero this is the long method. Kaya bahala po kayo kung saan ang mas madali sa inyo. Okay, let's subtract now to 1 and 1 half. Ayan. So, pwede na tayong mag-subtract kasi lumaki na yung fraction sa minuend. Again, we will use the cross multiplication method. Okay, since we are subtracting whole numbers, so subtract na natin 4 minus 1. Anong sagot? Okay, it's 3. Tapos, ito na. Unang step, ulitin ko, isubtract muna natin. Katulad kanina, inadd natin yung whole numbers. Katulad din dito, isubtract natin yung whole numbers. 4 minus 1 is equal to 3. Kaya nandito yung 3. Next step, denominators tayo. Cross multiply. 3 times 2. Kaya naging 6. Ayan. Sunod, numerator, multiply yung denominator sa kabila. Laging ganun ang mauuna, ha? 4 times 2. Kaya naging 8. Okay. Then, copy minus. Then, multiply natin yung denominator sa kabila, numerator. 3 times 1 equals 3. Nakuha. Yes. Then, kunin na natin 8 minus 3. What's the answer is 5. So, we have now 3 and 5, 6. Ngayon, check mo yung fraction. Is 5, 6 already in lowest term? Yes. Wala na kasing GCF kasi ang pwede lang i-divide natin ay 1. Ang tawag yan, relatively prime na kasi yung numerator and denominator. Again, saan sinabi mo? Relatively prime kasi silang dalawa ay may common factor na lang na 1. So they are called relatively prime. Oh, di ba? Yes, and the final answer to our problem is 3 and 5, 6 kilograms of chicken. Yan na lang ang natirang kilos ng chicken na nasa refrigerator. All right. Ayan. Nakuha mo rin ba? Yes, you are great. Yan, let's proceed now to number 3. Yan, ito naman ang ating problem sa number 3. If you multiply 236 by 78 and subtract the product from 20,000, the answer is, ayan. So this is, yes, the order of the operation. So we have how many operations? So we have 2 operations. We have the word multiply, so multiplication, and we have the word subtract. In this case, from, so ito yung pinakamataas natin. Kaya pag gagawa tayo ng number sentence, dapat ganito. Ayan. 20,000 minus the product. Ito yung product, 236 by 78. So we have 236 times 78. So ayan. So again, this topic is about the order of the operation using the PMDAS or the GMDAS. So ano ang maunang operation na ating isusolve? So we have only 2 operations. We have subtraction lang and multiplication. So alin ang mauuna?
Yes, naalala pa. So, ang ating uunahin ay multiplication. Let's multiply 236 times 78. So, let's multiply. Okay? Kung naalala pa mag-multiply, unahin natin 236 times 8. What's the answer? Yes, we have 1,888. So, isa-isa natin. 8 times 6, okay, 48. Bring down 8, carry 4. Imagine mo may 4 dyan. 3 times 8, 24 plus 4, 28. Bring down 8, carry 2. 2 times 8, 16 plus 2 natin, kaya naging 18. So we have 1,888. Then let's multiply 236 times 7. We have 6 times 7, 42. Bring down 2, carry 4. May 4 dito. 3 times 7, 21 plus 4, 25. Kaya bring down 5, carry 2 na naman. 2 times 7, we have 14 plus 2, we have 16. Kaya naging 1,652. Then i-add natin ang mga partial products. 8, bring down 8, 8 plus 2, 10, carry 1, 9 plus 14, carry 1, 8. So we have 1 now. So we have now the product, 18,408. Okay, so what's next? Ayan na yung product ng 236 times 17. Isusubtract natin sa 20,000. Ayan. Anong napapansin nyo? Naalala nyo pa ba? Ayan. Mga zero. So we will have regrouping again. So since may mga zero-zero tayo, paano natin re-regroup to? Ito na. Siyempre, buo pa siya. Manghihiram siya. So 10. Dahil mga zero na siya, 9, 9 na yan. So lahat ng yan ay manggagaling sa ating 2. Kaya siya naging 1. So let's subtract now. 10 minus 8. Yan na ang sagot natin. 2, 9 minus 0, 9. 9 minus 4 is 5. 9 minus 8 is 1. 1 minus 1 is 0 pag nang ilalagay. So we have 1,592. So the answer in this problem is 1,592. Okay, nakuha mo rin ang sagot? You're so good. Ayan, let's proceed to number 4. Number 4, Anna can make 3 mango pies for every 5 mangoes. How many pies can she make with 25 mangoes? Ayan ang ating problem. So, naalala niyo ba ito? Anong topic ito? Yes, bagong-bago pa lang ito, mga kaguro, mga magulang at mga mag-aaral. It's all about finding the missing term in a proportion, ano? Or in an equivalent ratios. Okay? So gagawa tayo step by step. Unang step dito ay, yes, let's plan, let's understand. Ang hinahanap natin ay pies. Kung merong 25 mangoes, ilang pies ang pwedeng magawa? Kasi ang rule dyan, 3 mango pies ay nagawa dahil sa 5 mangga. So yan ang ating ratio. Okay? So let's have to create first a table. Ayan. Paano ba yung table? So we have this. So, ang unang binanggit kasi ay mango pies. So, we have the first term as the mango pies. And the second is the number of mangoes. So, second term natin yung bilang ng mangoes. First term, number of mango pies. Okay. So, ang given natin dyan is 3 mango pies for every 5 mangoes. So, we have the ratio of 3 is to 5. So, ilagay natin 3 is to 5. Ayan. So another given, we have 25 mangoes. So ilalagay natin yan under the label of mangoes. Tapos ang N natin ay hinahanap natin kung how many mango pies. So we have N, yun ang ating hahanapin. Ayan. So lagi yan ang ating gagawin para makita natin kung ano at paano natin makikreate yung equation. Next step is the equation now. So let's follow lang. 3 is to 5. Ayan, ito na ang ating equation. Ayan. 3 is to 5 is equal to n is to 25. So we have now the equation. Okay, so step by step tayo, no? So we will multiply the means and the extremes. Naalala pa ba yung means and extremes? The inner numbers are called the means. The outer numbers are called the extremes. Ayan. So, anong unang i-multiply natin? Kung nasaan yung n, yung nawawala, nasa means ba or nasa extremes? Yes, nasa means. So, we have 5 times n is equal to 3 times 25. Ayan na. 5 times n, ito yung means natin, kaya naging 5 times n.
Ito naman yung extremes natin, kaya naging 3 times 25. Ayan. Now, 5 times n, what's the answer? 5n. 3 times 25, what's the answer? 75. So we have now 5n equals 75. Again, paano yan, sir, nakuha? Multiply mo lang 5 times n, kaya naging 5n. 3 times 25, katumbas ay 75. Now, para mawala ang 5, we will divide, para matira lang yung n, we will divide both sides. We have to divide both by 5. Sir, paano nakuha yung 5? Depende kung ano ang kasama ni n. Yun ang i-divide mo. Okay, good. So, para kasi mawala yung 5, kasi 5 divided by 5 is equal to 1. So, natitira na lang yung n. So, what is 75 divided by 5? It's equal to 15. Ayan. So, ang nawawala ay 15. Okay? So, ang ating final answer dyan, ilang pies ang magagawa sa 25 mangoes? We have 15 mango pies. Alright. So, may shortcut tayo, sir. Siyempre, gusto ko, sir, yung shortcut. Ayan. Paano yung shortcut natin? Ayan. Ito lang, pansinin ninyo, di ba? Ang equivalent ratios natin ay makukuha kapag minumultiply natin yan sa parehong number. Dito tayo sa given na. So, 5 naging 25. Sa palagay mo, ano ang i-multiply mo sa 5 para maging 25? Kung hindi mo maisip yan, i-divide mo lang. 25 divided by 5. Anong sagot? It's 5, di ba? So, yun ang minultiply. 5 times 5, kaya naging 25. So, yun din ang imumultiply mo para makuha mo yung nawawala. 3 times 5, kaya naging 15. Oh, di ba? Yun lang ang shortcut natin. Ganun lang pala, sir. Oh, bahala kayo kung alin ang mas madali sa inyo. Kung gusto niyo yung step by step, ay wala tayong problema. Okay? Kung gusto mo yung shortcut na tinuro ko, mas madali yon para hindi nauubos yung oras mo, okay din yan. Nasa sa inyo ang desisyon. Di ba? Sir, gusto kong i-check kung talagang tama yan. Paano natin chine-check yan? We use the cross multiplication and multiplying the means and extremes. So, dito na tayo. So, for example, ano ang itong nawawala? N equals to 15. So, multiply natin. 3 times 25 ang sagot. 75. Multiply din natin. 5 times 15. 75. O, parehas na ngayon, 75. That means 15 is really the correct answer. Yes, nakuha mo rin ang sagot. Well, I think you are great again. Congratulations. And now, we will proceed to our last number. Same. So, dito tayo ulit, no? Kasi ito yung medyo latest natin na topic. So, Rona daw saves 60 pesos in 4 weeks. So, matipid. Ito si Rona, no? Nag-iipon siya. Siguro, may mga baon siya or binibigyan siya din ng daily allowance kahit nasa bahay siya, nag-aaral siya. Parang motivation din sa mga bata. Ano? Sige, mayroon kang allowance para pag wala ako, makakabili ka. Or, bawal lumabas. So, siguro may ano siya, may incentive siya na pera. Siguro, papabili niya na lang sa mami niya kapag nakapag-ipon na siya. So, yan. So, dapat mga bata, you have to learn on how to become thrifty kasi habang bata kayo, masasanay kayo. So, kailangan gumastos tayo wisely. Okay? Si Rona daw ay nagsisave ng 60 pesos in 4 weeks. At this rate, how long will it take her to save 300 pesos? Siguro may target to si Rona, ano? So, ang 4 weeks niya, nakakapag-save siya ng 60. Ngayon, meron siyang target na 300 pesos. Siguro may gusto siyang bilhin or ipabili kaya gusto niya makaipon ng 300 pesos. So, gaano kahaba yung kanyang hihintayin para mabuo niya yung 300 pesos? So, we have given na first ratio, we have 60 pesos is to 4 weeks. So, let's create now the table. So, we have now the table. The first term is the amount saved by Rona. Ayan na. The second term is the number of weeks na kinakailangan para maipon niya yung 60. So, we have now the amount of saved by Rona, 60 pesos. And how many weeks niya itong naipon? 4 weeks. So, we have 60 pesos is to 4. Okay, we have 300 pesos. So, anong label to? Saan to kabilang? Sa amount of saved o sa weeks? Obviously, kasi peso sign sa amount of saved yan. Tapos, ang nawawala at yung hinahanap natin gaano kahaba is the number of weeks. So, we have now N. Yun ang ating hahanapin. So, kunin lang natin, no? Sundin natin yung step by step, yung long method muna tayo. So, let's create the equation now.
we have 60 pesos is to 4 is equal to 300 pesos is to n. Ayan. So, paano ba natin yan? Nasaan ngayon yung n? Nasa extreme. So, yun ang ating i-multiply. 60 pesos times n, tapos 4 is equal to 4 times 300 pesos. Ayan. 60 pesos times n equals 4 times 300 pesos. So, let's multiply. 60 pesos times n. What's the answer? Yes. Then 4 times 300 pesos. So, we have now 60 pesos n equals to 4 times 300 pesos is equal to 1,200 pesos. Okay. Paano sir mawawala yung 60 pesos? I-divide natin both side ng 60 pesos para mawala na yan, maging 1 yan at matitira na lang ang N. So anong sagot? 1,200 pesos divided by 60 pesos. Okay. The answer ay 20. Hindi na pesos kasi nag-divide tayo. Pag nagdi-divide tayo ng parehong pera, ang nagiging sagot ay number na lang, hindi pera. So we have 20. So the answer to our question here is 20 weeks. Ayan ang ating sagot sa ating problem. So yun ang hihintay ni Rona. Kailangan maka 20 weeks siya para makabuo ng 300 pesos. So gusto ko yung shortcut. Okay, ang shortcut, sino yung buo? Dito tayo sa taas, no? Yung 60 pesos naging 300. Anong i-multiply natin para maging 300 or 300 divided by 60? Ano nga ang sagot? We have 5. Okay, 5. So, 60 pesos times 5, kaya naging 300 pesos. So, yun din ang i-multiply mo sa 4. 4 times 5 is equal to 20. Kaya ang sagot sa ating problem ay 20. Yes, yes, yo! Nakuha mo ba ang sagot? Well, 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 you are so good. Palakpakan mo ang sarili mo. Ayan, natapos na natin ang 5 tanong na medyo hindi madaling sagutin ng ating mga learners. So ayan, test yourself and let's do math try nga! Ayan, so dito special tayo dito, no? So I'm calling, so para po ito mga magulang, mga kaguro, bigyan nating pagkakataon ng ating mga learners, no? Pwedeng sumagot kung may nanonood tayo dyan ng mga grade 4, grade 5, and grade 6 learners, para sa inyo ito, ano? So ang gagawin nyo lang ay i-comment nyo lang ang inyong sagot below the description box. Ayan, dito lang po sa video na ito, no? Kung saan kayo nanonood ng episode ko, i-comment nyo lang yung inyong sagot. I-type nyo lang ang inyong name para makilala ko kayo at yung school and place ninyo kung saan kayo at kung anong grade kayo. Kaya isulat nyo na or i-type nyo ito ano. So i-type nyo lang ang name, yung school and place at kung grade nyo kasi pwede po ito sa grade 4, 5, and 6 kasi mga advanced learners tayo dyan. Yung mga grade 4 or yung mga grade 6 parang review lang ito sa inyo. No? So meron akong 5 tanong gusto ko sagutin nyo. Huwag kayong mag-alala. Yung 5 tanong na ito ay parallel doon sa 5 ibinigay ko sa inyo para matest ko kung talagang naintindihan nyo yung 5 itinuro ko sa inyo. Ayan. So, anong gagawin, sir? Itatype nyo lang yung name, yung school and place nyo, yung grade nyo, at yung sagot na lang. Pwede nyo isulat sa scratch paper nyo, then i-type nyo na yung sagot nyo kapag may sagot na. Okay? Again, you can pause the video kung gusto nyo basahin ng mabuti yung tanong. Again, you can solve at your own pace. Bahala kayo kung anong oras, ilang oras nyo sasagutin. No? Kaya pag may sagot na kayo at nakompleto nyo na, i-type nyo na lang dito sa comment section. Tapos, ang gagawin ko is, pipili ako ng top 5. Ayan. Top 5 na unang naka-perfect, ipopost ko ngayon yan sa next video ko. Ayan. Para ma-shoutout natin yung mga nakikinig, nanonood, at nakakasunod doon sa ating mga tinuturo. Okay? So, ayan. Handa na ba kayo? Ayan, so let's start. Babasahin ko lang yung tanong 1 to 5 at bahala kayo kung gusto nyo i-pause, okay, at para sagutin. Ayan, let's start na. Are you ready? Grade 4, grade 5, grade 6, para ito sa inyo. Let's start with our first question. Number 1, my mother bought 3 and 3/4 kilograms of pork and
2 and 3/5 kilograms of chicken. How many kilograms of meat did she buy? Ayan. So, bumili siya, magkahiwalay. Ngayon, tinatanong yung kabuuan. So, alam niyo na yan, ha? Number 2, we have Aki's father has 18 and 3/8 meters of nylon string. Diba yung tali yan na nylon, yung ginagamit sa pangbibingwit. Ayan. He gave 10 and 5/9 meters of it for his friend's fishing rod. So binigay niya kasi nga gusto rin gumawa ng pambingwit yung kanyang kaibigan. Ang tanong, how long is the nylon string that is left? Ayan. Alam na alam niyo na yan, ha? Okay, you can pause this first kung gusto niyo i-solve. Okay? So, bahala po kayo, no? Okay, number 3. Ito ang ating number 3. Number 3, what number is 3,258 less than the sum of 9,348 and 682? So, dalawang operations yan, ha? Dapat huwag magkakamali. Okay, you can pause again if you want to answer. Number 4, if 9 ball pens cost 45 pesos, how much will you pay for 20 ball pens? Ayan, meron tayong ratio dyan. If 9 ball pens daw cost 45 pesos, how much will you pay for 20 ball pens? Ayan. And for number 5, the ratio of red cars to blue cars in a parking lot was 5:2. If there were 40 red cars, how many blue cars were there? Ayan. Maliwanag yan, ha? Ayan. So, I think kayang-kaya niya itong masagutan. Ayan. Kapag may sagot na, i-post na dun sa comment section. Write your name, your school and location at kung anong grade ka at yung sagot lamang na 1 to 5. Again, pipili ako ng first. Yung unang 5 nakakuha ng perfect ay ipopost ko at i-announce ko sa next video. Alright? So I think we are done with this episode. Again, thank you very much po to all our subscribers, sa lahat po ng aking mga tagapanood, taga-subaybay. Walang hanggang pasasalamat po sa inyo. Dahil sa inyo, kaya ko po ginagawa ito. Hanggang sa muli, to our next episode, abangan sino nga ba ang ating top 5 na nakakuha ng perfect score. See you in the next episode. Always say, happy learning! Sorry ass DJ.